po ba mga kababayan, ito, bago tayo pumunta sa mga main topic po natin, ito po yung list mga kababayan ng mga senator na bumoto para maging Senate President. Ito pong si Tito Soto. So kung titingnan nyo mga kababayan, na andi dito po si Tito Soto, Ping Lacson, Mig Zubiri, Risa Hontiveros, Loren Legarda, Rapi Tulfo, yung dalawang magkapatid ni Erwin Tulfo, Mark Villar at saka po Camille Villar. Na andito din si Lito Lapid, Pia Cayetano, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at JB Ejercito at saka po itong si Senator Win Gatchalian. So yan po yung mga bumoto na para maging bagong Senate President, eto pong si Tito Sen. So ngayon, punta na po tayo mga kababayan dito sa main topic natin na kung saan, kung titingnan ninyo kanina may lumabas po kasing balita na ito daw pong si Senator Dante Marcoleta posibleng mapatalsik bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Bakit nga ba? So basahin po natin itong nilalaman ng Abante TNT Tunnel na Tabloidista. Sabi po dito, posibleng huling pagkakataon na ni Senator Dante Marcoleta ang pag-preside sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, Setyembre 8 kasunod ng nangyaring kudita sa Senado. Sinabi ni bagong Senate President Tito Soto, pag-uusapan pa nilang mayorya kung sino ang uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Aniya, magmumula sa 14 na senador na sumusuporta sa kanyang liderato ang ipipwesto daw po mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee. Maugong na maging chairman si bagong Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, marami po ang lumabas na balita kanina na kung saan, di ba kasunod po nito, meron pong ipinakalat itong mga DD-shit na masyadong takot na takot kay Senator Risa Hontiveros. Sabi nga nitong si Antonio Lopez, this is not acceptable. Hindi daw po katanggap-tanggap na si Senator Risa Hontiveros yung papalit kay Senator Dante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi sabi nga po dito, Hontiveros replace Marcoleta as chair of the Senate Blue Ribbon Committee. Ito daw, ang balita galing po sa Davao Today. Just in, Senator Risa Hontiveros has replaced Senator Dante Marcoleta as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Marcoleta has faced public criticism for his handling of the committee hearing on anomalous flood control project mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yan po yung ipinapakalat ng mga DD-shit na keso daw, ito daw pong si Senator Risa Hontiveros, yung papalit daw po mga kababayan dito po kay Senator Dante Marcoleta, pero hindi po. Meron po lumabas na balita na kapapasok lamang mga kababayan galing po sa Radyo Pilipinas na kung saan, wait lang, lakihan ko. Yan. Sabi po dito mga kababayan, ayon po sa Radyo Pilipinas, kapapasok lamang, kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mauupo bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi tandaan nyo mga kababayan ang katulad ni Senator Dante Marcoleta na nasa minority block, hindi po pwedeng umupo yan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil manggagaling po talaga yung dapat umupo dyan dun sa majority. Dun sa majority block. So ngayon, ayon pa po dito, basahin pa natin. Sa mensahe sa mga reporter, sinabi ni Soto na hindi na miyembro ng majority block si Senator Dante Marcoleta na kasalukuyang Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya mapapalitan ito. He is not a member of the majority. The Blue Ribbon Committee is reserved for the majority. Nang magtanong kung si Lacson ang papalit kay Marcoleta, ang sagot daw po ni Tito Sen, yes, ang naging tugon ni Soto. So kung titingnan nyo mga kababayan, yung kaninang paghihiring ni Senator Dante Marcoleta, huling paghihiring na po niya yun bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil kahit siya po ay hindi nakaligtas at siya po ay nasibak sa kanyang pwesto bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung ikaw ba naman, tingnan nyo kanina, napakainit kasi mga kababayan ng usapin. Wait lang, pakita ko sa inyo. Napakainit ng usapin kanina, pero ang nangyari kasi ito. Yan. Ito. Yan. Napakainit kasi ng usapin kanina mga kababayan patungkol po dito sa flood control. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagawa pa
ni Senator Rodante Marcoleta na magbiro na hindi po nagustuhan ni former Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Kasi nga naman, alam naman po natin na hindi po basta-basta itong issue ng flood control. Lalo na at napakarami ng anomalya po nito at hindi rin basta-basta yung mga pangalan na binabanggit. So ayon po dito, sa nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel, Senator Jinggoy Estrada di natuwa sa biro ni Marcoleta. Ano nga ba yung naging biro ni Marcoleta, mga kababayan? Eto, i-play po natin. Usapin pero nagawa pa seryoso man ang usapin pero nagawa pa rin magbiruan ng ilang senador sa pagdinig ngayong araw sa flood control scandal. Pero may isang biro na hindi kinatuwa ni Senador Jinggoy Estrada. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Naging mainit ang ikatlong araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa laglagan ng pangalan ng ilang politiko at opisyal ng gobyerno na di umano'y humingi ng kickback mula sa mga diskaya. Pero hindi naman puro seryoso ang usapan dahil maya't maya may breaking of the ice. Kailangan din na paminsan-minsan ay tumawa para mapahupa ang tensyon. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, alis tensyon na muna. Roll call pa lang kasi ng senador na dumating, nagkatuwaan na ang mga mambabatas. Siyempre, special mention sa chairman ng committee, ang earliest bird na senador. Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Magkasunod ang magkapatid na sina Senators J.B. Ejercito at Jinggoy Estrada. Pero humagalpak sa tawa sa pagdinig matapos tawagin ang dalawa na the good one and the bad one. Senator J.B. Ejercito came at 8:40. Senator J.B. Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Kaya pabirong inambahan ng suntok ni Senador Jinggoy si Marcoleta. Ang pagbibiro umano ay meron ding hangganan. Sa unang beses, maari pang sakyan. Subalit kung maulit pa ang mga banat na pabiro, tsak aalma na ang pinatutungkulan. Sa kalagitnaan ng pagtatanong kay Curly Diskaya matapos ibulatlat sa Senado ang mga pangalan ng ilang kongresista na umano'y humingi sa kanya ng padulas para matiyak na mai-award sa kanyang kumpanya mga proyekto ng gobyerno, na ulit ang banat ni Marcoleta kay Estrada matapos itong magtanong kung may mga senador bang nanghingi rin sa kanya. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Kita niyo, mga kababayan, di ba tinanong ni former Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada itong mga diskaya kung meron ba mga senator na kasangkot dito, mga kababayan, sa maanumalyang flood control, yung mga kumikbak dito po sa mag-asawang diskaya. Ngayon, habang mainit yung pagtatanong ni Jinggoy Estrada, mga kababayan, biglang isiningit ni Marcoleta na di safe ka na. So ibig sabihin, kung titingnan nyo, alam ni Marcoleta na mayroon pong mga senator na sangkot, mga kababayan, talaga dyan. May mga senator di umano na kumikickback talaga dyan po, mga kababayan, sa mga proyekto ng mga diskaya. Kung hindi man yung mga senator or yung ibang senator dyan, wala akong pinapangalanan yung mga bagman nila na district engineer. Di ba, aminin man natin or hindi, mga kababayan, kahit kayo, napapansin ninyo na malimit mapag-usapan na yung mga district engineer, yung mga engineer, mga tao ng DPWH, hindi ko naman po nila lahat, nagiging bagman ng mga politiko, especially ng mga congressman. So ngayon, hindi rin nalalayo na etong si Alcantara ay posibleng naging bagman din ng isang senador na malapit po sa kanya. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Nagtawanan pero umalma na si Estrada at kahit nakangiti, inihayag na niya ang kanyang saloobin sa biro sa kanya ni Marcoleta. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Hindi naman humantong pa sa tensyon at nagpatuloy ang pagdinig. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Ayan. So may mga bagay talaga, mga kababayan, na hindi gaanong na-handle
ni Senator Rodante Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee. Alam naman po natin na napakahirap na committee po yan. So ngayon, kung titingnan nyo, inihayag naman ni Tito Sen sa isang tech survivor na pinapalitan na nila. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at ang inilagay po na kapalit ni Senator Rodante Marcoleta ay walang iba kung hindi ito pong si Senator Ping Lacson. So mas magiging maganda ngayon ang takbo ng hearing mga kababayan sa mga susunod na hearing nitong Senate Blue Ribbon Committee dahil nga ang chairman na nakaupo na ay walang iba kung hindi si Senate Pro Tempore Ping Lacson. Alam naman po natin na talagang gigil na gigil dyan sa usapin ng maanumalyang flood control. Ito pong si Senator Ping Lacson. Kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, talagang pinag-uusapan na po yung mga flood control na yan. Kaso nga lang, kaya hindi gaano makaporma si Senator Ping Lacson noong mga panahon na yon, alam naman po natin na ang nakaupo noon ay si dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sa balita pong ito, pihado, yung mga didisit dyan, asahan nyo na, uusok ang ilong ng mga yan dahil nga, syempre, ang dami na nangyari ngayong araw na ito. Yung kanilang mga kaalyado na pagtatanggal sa pwesto yung iba. Tapos etong si Rodante Marcoleta, napasama pa kasi hindi naman po pwede na magtagal siya na manatili bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil hindi naman po siya miyembro ng majority block. Siya po ay miyembro mga kababayan ng minority block para po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, eto yung mga miyembro ng minority block ngayon. Parang nagkabaligtad yung sitwasyon po nila. Etong sina Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at si Bongo. Mga kababayan, so sila ngayon ang tumatayo na minority block. So hindi naman pwede na manggagaling sa minority block yung uupo sa Senate Blue Ribbon Committee. Laging manggagaling po yan sa majority block. Kaya sa ayaw at sa gusto ni Senator Rodante Marcoleta, mapapalitan po talaga siya ni Senator Ping Lacson. Kasi si Senator Ping Lacson, bukod sa Senate Pro Tempore po siya, under po nila mga kababayan yung majority block. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway,